As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza. At sa mga awit, kabanatang 143, talatang 8, bawat umaga, ipaalaala niyo sa akin ang inyong pag-ibig. Dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ipakita niyo sa akin ang tamang daan na dapat kong daanan. Dahil sa inyo ako nananalangin. Ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect. Welcome po, at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo po na maagang sumubaybay dito sa ating himpilan at sa ating programa. Ganun din po sa mga nakatune in sa kanila pong mga radyo sa kanilang tahanan, at ang mga kaibigan nating nagsisipaglakbay na ngayon sa kanila pong mga sasakyan. Maraming salamat po sa pag-tune in dito sa ating himpilan. Dito sa ating programang Rise and Reflect ay ating pinasisimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Tayo po ay dadako na ngayon sa aklat ng Hebreo, kabanatang 2, talatang 9 hanggang 13, at mula po sa ang Bible Pinoy version, ganito po ang nakasulat. Pero nakikita naman natin si Jesus. Sandali siyang naging mas mababa sa mga angels at ngayon ginawa siyang hari na binibigyan ng papuri at parangal kasi nag-suffer siya at namatay. At dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya siya namatay para sa lahat. Diyos ang gumawa at nag-aalaga sa lahat ng bagay. Tama lang na gawin niyang perfect si Jesus dahil sa kanyang suffering para maraming anak ang makashare sa kadakilaan niya. Kasi si Jesus ang naglilid sa kanila sa kaligtasan. Iisa lang ang tatay ni Jesus at ng mga taong ginawa niyang banal. Kaya hindi nahihiya si Jesus na ituring silang mga kapatid. Sinasabi niya sa Diyos, ikukwento ko sa mga kapatid ko ang mga ginawa mo. Pupurihin kita sa sama-samang pagsamba. At sinabi din niya, magtitiwala ako sa Diyos. Sinabi pa niya, nandito ako at kasama ko ang mga anak na binigay ng Diyos sa akin. Nakikita natin si Jesus. Sa kabanatang 11, binigyang kahulugan ni Apostol Pablo
ang pananampalataya bilang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan, ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. At isinulat din sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 7, ang katulad na punto ng sabihin nito na namumuhay tayo sa pananampalataya hindi sa mga bagay na nakikita. Yet faith is itself a way of seeing. Ang pananampalataya, bagamat paniniwala sa hindi pa nakikita, ay hindi nangangahulugang bulag na paniniwala. Kapag nabubuhay tayo sa pananampalataya, tinuturuan natin ang ating paningin na makita ang darating na kaharian o sanlibutan na inilarawan ng kasulatan sa pananampalataya. Sa talatang 9 ng Hebreo, Kabanatang 2, ngunit nakikita natin si Jesus, sa maikling panahon ay ginawa siyang mababa kaysa sa mga anghel. Sa talatang ito, the writer contrasts how things appear and how things truly are. Kinupya ng mga talatang 5 hanggang 8 ang awit, Kabanatang 8, na ikinukumpara kung ano ang ating nakikita sa kung ano ang hindi pa natin nakikita. Hindi pa natin nakikita na lahat ng mga bagay ay kontrolado ni Kristo. Sa talatang 8. Sa halip, nakikita natin si Jesus na sa maikling panahon ay ginawa siyang mababa kaysa sa mga anghel na dahil sa kahirapan sa kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan. Ito ay upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay tikman niya ang kamatayan para sa lahat ng tao, sangayon sa talatang 9. This is the language of faith, kaibigan. Bagamat maaaring hindi natin makita ang mga bagay na ito sa ating mga hubad na mga mata, maaari natin itong malinaw na makita o maunawaan sa pamamagitan ng pananampalataya at patutuon ng salita ng Diyos. Inilalarawan ng mensahe ng Ebanghelyo ang isang ipinako, nabuhay at itinataas na si Kristo na naging tagapanguna ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagtitiis para sa ating kapakinabangan. Sa talatang 11, siya ang unang naparito sa atin upang buksan ang daan patungo sa Diyos Ama. Ang mga sumasampalataya kay Kristo, kaibigan, ay tumatanggap ng kanyang katuwiran bilang kaloob at inaampon sa pamilya ng Diyos. Sa talatang 12. Paano nga ba natin maaaring makita ang mga bagay ayon sa paglalarawan ng sumulat ng Hebreo sa mga talatang ito? Ang tanging paraan ay tingnan ang mga ito sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya at ilagay ang ating tiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sang-ayon sa talatang 13. The work of God that is unfolding in our lives today is a work that is already finished. Sa Juan, Kabanatang 11, Talatang 30, ang sabi ng talata, nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na. At niyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang gawa ng Diyos, kaibigan, na nagbabago sa ating mga buhay ngayon ay isang gawang natapos ni Kristo doon sa krus. Nagpapatuloy sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa kanyang pamamagitan doon sa sanktuaryo sa langit. Kaibigan, ang ating Panginoon, ang ating kaligtasan. Sa Kanya, tinatapos niya ang gawain ng pagliligtas para sa iyo at para sa akin. Kaibigan, paano nagbabago ang iyong pamumuhay ngayon kapag iniisip mo na ang gawaing ginagawa ng Diyos ay natapos na? Kung hindi mo pa lubos na kilala si Kristo, hinihikayat kita na piliin ang manampalataya sa Kanyang mga salita. Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777
0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa inyo naman po na nasa social media, maaari po kayong mag-comment dyan sa atin pong comment section. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pananalangin at nais kong samahan nyo kami sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Mapagpalang Diyos, ipakita niyo po sa amin ang mga bagay na hindi ayon sa kanilang anyo, kundi ayon sa kanilang tunay na kalagayan. Katulad ng kalagayan ng aming Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao. Limitado ang kanyang kakayahan. Ngunit ngayon po, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang kanyang kalagayan bilang isang Diyos na nakaupo sa kanang luklukan ng Ama at sa kanya pong ginagawang pamamagitan sa aming pong mga makasalanan. Amang banal, nais naming makita ang katotohanan at sinasabi ng talata na ngayon na ito'y posible sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Salamat po sa malinaw na katotohanan ng inyong salita na inyo pong ipinaunawa sa amin sa umagang ito. Panginoon, akin din pong itinadalangin at itinatagubilin ang pag-iingat sa amin pong mga mahal na kaibigang nakikinig. Ilayo niyo po sila sa anumang aksidente, mga pagkakasakit sa buong maghapong ito. At kayo po at ang banal na Espiritu ang patuloy nilang maging gabay sa kanila pong mga paglilingkod sa buong maghapong ito. Maraming salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Rise and Reflect dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At ako po ay patuloy na nag-aanyaya na inyo pong subaybayan ang atin pong mga pag-aaral dito sa ating himpilan, lalong-lalo na po ang Revelation of Hope mamayang alas 7 ng gabi. Ito ang iyong kaibigan, Nerio Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm